Ano ang goal, Tito Boy? Gusto ba ng muscles? Anong goal natin Borta? dyan? Oo. Bakit hindi? Ako naman parang ang gandang pakinggan, parang sosyal. May mga phrases na mali ang aking physiology. I would say it alone when I walk. Siguro sabi ng mga kapitbahay, ito sisiraan to ng Baka meron po kayong yung mga moves na pwede i-share sa amin at sa ating mga meron viewers. ba? May mga stretches ka bang mga ginagawa dito kayo religiously? Medyo, parang ballet nga. Punong-puno ng wisdom, katuwaan itong magiging conversation na to. Kaya ano pang iniintay natin? Let's drink to that! Tagay, Tito Boy! Okay. Hello! Welcome sa kwentuhang may kasamang inuman. Sa bawat simple o engrandeng tagumpay, sabay-sabay tayong tataga. Because friends, there's always a reason to say cheers! Kaya naman, let's drink to that! Hello friends! Hello buddies! Every day, there's always a reason to celebrate. Kaya naman, let's drink to that! Okay, I just want to say na, grabe, I'll just catch my breath. Sobra akong excited sa episode namin ngayong araw na to. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Idediretso na namin to sa pag-intro ng ating special guest drinking buddy. Yes, eto na ha. Napakasarap niyang kakwentuhan. Mapa lights on or lights off, man. Kahit tanungin pa natin ang mahiwagang salamin. Okay, siya lang talaga ang dapat nating pansinin. Susunod ang mga sagot niyang eksklusibo! Abangan! Mga pag-amin niyang eksklusibo! Nako, humanda na tayong maki-fast talk dahil nandito na ang isa sa mga pinakamamahal ko at nire-respeto kong mga tao sa industriya. Ang Asia's King of Talk! Friends, please welcome Boy Abuta! Hello po! This is Tito Boy, kala nyo. Please sit down. Welcome to our show. Tito Boy, thank you for being Maraming here. salamat. What an honor to have you. Sobra. Talaga, sobra. Thank you. Yung mapapa-tearfell na lang kami mamaya ni AC sa sobrang puno ng puso namin na nandito ka. Bumati po muna kayo sa ating mga viewers. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ang parte man kayo ng mundo. But I want to address this. Alam mo bakit? Medyo yung dating sa akin, pag sinasabi mo sa akin na it's an honor, maraming salamat. Ang dami kong utang na loob sa iyo. I've been doing interviews all my life. Easy. Kanina pa yung sinasabi niya sa akin, Tito Boy, it is an honor. You know, thank you for the trust. I've been doing television. I've been doing a lot of interviews. Pero Jody, you were always there. Thank you for just being who you are. Ako naman, sabi ko na mapapa-tearfell ako dito. Agad-agad, wala pang 15 minutes Wala ate, pa no? nga eh. Grabe naman. Parang no, kung tama po ako ng alala, bilang fan po talaga ako, lagi niyo pong guest si Ate Jody at si 30 sa Homeboy. Hindi ba? At sa marami pang iba, lalo na sa Homeboy. But 6:30, halos lumaki yan sa morning shows namin. Totoo yun. Tawag ko doon, pare. Oo, si parang 30, kamusta na? Oh my God, ayun yun, oh. So, yun po ang kwento namin. Kaya ako ang nagpapasalamat. At totoo po ito, galing po sa aking puso. Maraming salamat for making me part of this journey. Thank you, Tito Boy. Okay, nakakakilig. Ano ba yan? Grabe, no? Ako naman ate, bilang nasabi sa'yo ni ate, ni Tito Boy, na big part ka ng journey niya. Ako naman, Tito Boy, sobrang laki mong part ng journey ko. Bilang isang host ngayon, thank you so much. Hindi ko po alam kung maaalala nyo, one summer in 2006, may isang bata po doon na nasa isang hotel room, tapos nagkalakas ako ng loob. Pinuntahan ko po kayo, pwede po magpa-picture. Tapos video cam pa yung hawak kong ganun. Siksik na siksik po yung mukha natin. So parang, since then, sabi ko, I wanna be this person. Oy. Maraming salamat. Pero sigurado ako na nagpalitrato tayo. Nagpalitrato po, hanapin ko po. You know why? Hindi ako humihindi. Ng kahit sino.
the moment you decide to become public, you're public. So, ibinibigay ko yun. Kung makikiusap ka na, pwedeng tapusin ko muna ito, makiusap ka ng maayos. Yun ang aking pananaw. Yeah. Aka naman, Tito Boy, diba? It's been 21 years Okay. since we've worked together sa Star Circle Quest. Naaalala mo. So grabe no, napakabilis lumipas ng panahon. Tama. May mga fond memories ka ba doon sa show na yon? The first thing that comes to mind, I think it was an acting exercise. Gloria Gloria Diaz, Diaz, Lauren, Lauren and Jogi, yes. I would be there. Tapos merong nag-audition na hinimatay. Na may, siguro sa pagod, sa Or baka, nerves, you know, Yeah. napagod. Sabi ni Luis, okay na, tapos naka-recover na. Sabi ni Luis, okay, let's do it again. Yun yung naaalala ko. When you ask me now, first thing that came to mind, yung eksenang yun na, ko si Luis talaga is so quick. At marami pang mga memories ng Star Circle Quest. I remember moments with Sandara. I remember moments with sila Neri, with sila Erich. Hero. Hero. Ito yung mga panahon na this is for you, lalo na yung bagong mga host. I was very aware doing something for an audience. You know, we do a talk show and then I'm aware that I am not alone. So doon nag-umpisa yung mga, I started to invent phrases para kang iced tea na walang ice, Joros. Doon lahat mga nag-umpisa yan. It was a deliberate effort to communicate with an audience. Para kang punong walang lilim. Yun, mga ganon. Mga ganon. So, there was, Hindi ng mga tumatatak. Yes. Mga quotable quotes na una na si Tito Boy dyan. because you have to remember, kailangan humampas, kailangan kumonect ka doon sa mga nanonood sa'yo. Eto na nga, Tito Boy, pinagtanong-tanong po namin kung ano ang inyong favorite drink. Yes. At ang aming na-research, mahilig daw po kayo sa apple juice. Bakit nga po ba apple juice? Tama ang naman. nahiligan? Gusto ko yung lasa. Kadalasan, pag ako'y sumasakay ng eroplano, di ba may mga Ay, yung pagdating mo pamigay. yung papipiliin ka, water. juice, Oo, we have or orange juice, cranberry, apple juice. Ako naman parang ang gandang pakinggan, parang sosyal. Pag sinabi mo, apple juice. So, that's how it began. Kaya naman, Tito Boy, yan ang pinagawa natin sa ating resident mixologist sa Kuya Dennis, ang iced apple cinnamon tea. O, lumevel up yung kasosyalan doon, Again. Iced apple cinnamon tea. Maganda. May oo. tsaka. Diba? Oo, Yes. diba? Kakaiba to dahil special si Tito Boy. Maraming At today, salamat, pag-uusapan natin ang inyong mga wins in life. And I'm so excited because alam natin na punong-puno ng wisdom. At kumbaga, katuwaan itong magiging conversation na to. Kaya ano pang iniintay natin? Let's drink to that! Tagay, Tito Boy! Okay. Let's go, Tito Boy! Cheers. Cheers! Oh, parang lasang Elevated. nasa cinnamon bread. It's really good. Oh, social na. Itong show na to ay tungkol sa pagse-celebrate ng mga many wins sa ating buhay at kung gaano kahalaga sa atin na i-impart yon sa ating mga audience. And for someone as accomplished as you are, no, hindi na kami nahirapang pumili ng mga pag-uusapan eh. Correct Diba, yan, Luis? Te Jody. Oo. Unahin na natin yung una niyang tagumpay for this Yes. episode, Nagbabalik daw po kayo sa gym. Pabor kasi dito, boy! Diba? In fairness, super relatable po niyan sa mga gusto bumalik sa fitness, Gaano po kayo katagal na nag-back to fitness na talaga? Okay, the quick story. Sumakit ang aking tuhod at ito, my right shoulders, because I used to play competitive badminton. Naglaro Before ka. badminton, I competitive. So, ngayong taong ito, I found somebody who convinced me rehabilitation therapy. Rehabilitation therapy. At bahagi ng rehabilitation na ito, I have to do it in the gym. Back in the gym now, I would do cardio, I would do stretching, and then the therapy religiously. Ano ang goal, Tito Boy? Gusto ba ng muscles? Anong goal natin Borta? dyan? Oo. Bakit hindi? Abangan natin yan, Pagpapasarap ni Tito Boy. Joke namin yan sa gym. Sabi ko, ano ba ito? Mga after a few months ba? May abs Abs na na? ako. Hindi, ang sarap magpapawis and I'm okay. And I'm really happy to be back in the gym.
Happy. Baka meron po kayong yung mga moves na pwede i-share sa amin at sa ating mga meron viewers. ba? May mga stretches ka bang mga ginagawa dito kayo? Religiously. Medyo, parang ballet, ha? I'm so happy Zumba. sa fitness era mo, Tito Boy. So, I enjoy the treadmill also. I really Ayun, enjoy the treadmill. Pero for sure, meron po kayong tamad days or wala talaga? Meron naman. Anong ginagawa Pero mo ang po history ho nito, kaya just to encourage people out there, there was a time na gusto ko talaga mag-gym, mag-exercise. Ako'y nag-ipon po at bumili ng sariling treadmill at lahat, the works, Jody. Wala eh. Pag kasi natamad ka kasi nasa bahay lang. Bahay ka It was so lang. accessible, it was there. Iba yung, you take the trip to the gym, ay ang sarap. Bukod sa physical aspect, Tito Boy, nung pag-gym, ano pa yung ibang naidudulot sa'yo ng pagbabalik ng Balik Alindog program Yeah. mo? I love to walk. I like the stillness. Ang sarap mag-isip, ang sarap tumawa. Siguro sabi ng mga kapitbahay ko, nasisiraan to ng ulo. May mga pagkakataon pa, I would even talk. You know, as a public speaking teacher, I always say that it is necessary that you talk to yourself. So may mga bagay, halimbawa, may mga words na hindi ko ma-pronounce, may mga phrases na mali ang aking physiology. I would say it alone when I walk. Ang ganda. Wala lang sumasalubong na nakahubad. Pero Pero sana meron. pwede. Ay, mga para sa patuloy na pagiging fit, active at healthy ni Tito Boy at para ganahan din tayong lahat to move and exercise. Let's drink to that! Let's drink to Boy, that. ang Balik Alindog program mo. Sarap po. Masarap talaga siya. Pero ito naman, Tito Boy, Okay. kung committed po kayo sa pag-work ng inyong physical health ninyo, tutok din daw siya sa fixing ng isang place na sobrang lapit sa inyong puso. Oo, at yan daw ang beach house ng kanyang dearest nanay. Na mahal ni Tito Boy sa Samariana. Tell us about this passion project, Tito Boy. Ano ba to? Anong design? Ang tawag ng lugar na ito ay Licerna del Mar. Licerna. was the name of my late mother, my nanay. Del Mar of the Sea. Of the sea, yes. So ito'y maliit lamang na beach house na tinayo ng aking ina. So I love it because every corner of the beach house is a reminder of, of something that a part of my mother. Halimbawa, pupunta kami sa isang kwarto, dito kami ni nanay, nagdidesisyon kami kung anong kulay, dito kami madalas mag-usap, dito nagbe-birthday ang nanay. Naalala ko po yung kwento. When she was building it, meron ho akong pamangkin na that time was about 4 years old. Sabi nung aking pamangkin, Nay, kailangan tayo magpagawa ng swimming pool. So ang una kong reaksyon, hindi naman tama na yun. Malapit na tayo sa tubig, tapos may swimming pool ka na, at saka probinsya na ito. Sabi ng nanay, pakinggan muna natin. My mother was a communicator. Hindi niya pababayaang, hindi niya alam kung bakit. Sabi niya, bakit? Pangalan niya Jake. Bakit Jake? Bakit mo gusto ng swimming pool? Sabi raw ng mga kalaro niya, tingnan ko nga kung mayaman kayo kasi ang mayaman may swimming pool. So, anong assignment ang Boy Abunda sa kanyang ina? Ay, mag-ipon ka, magpatayo ka dito ng swimming pool. Totoo yun. Natuloy ba ang swimming? Natuloy. Nariyan ganyan yan. Ang happy ni Jake. Totoo. Mayaman sila. Yes. Naipakita niya sa mga kapitbahay. Hindi at siya kalaro. kalakihan, hindi siya but the swimming pool is there. And I always tell the boy, alam mo ba ang nangyari? So, I remind him of the story. So, this is a passion project na 12 bedrooms lamang po. Sorry, pakilamang. Hindi siya yung malalaki kasi, 12. Para siyang, this would be perfect for backpackers. Lalo na sa area namin, sa Borongan, Eastern Samar. Medyo magandang surfing area. Simple lamang siya, but I really wanna fix it. I wanna make nanay smile. Gusto kong ngumiti ang ina ko at sabihin, inalagaan ko yung kanyang beach house. Tito Boy, I remember you would always say, sa tuwing pagtatapos ng iyong programa, make your nanay proud. And ngayon pa rin, kahit na wala na si nanay, ang gusto mo naman is to still make her smile. How much do you miss nanay? Oh my God, my whole life. I miss her now. Every time I talk about her, pinaiiyak niyo ako. I miss nanay.
One of the most difficult moments in my life, if not the most, not one, the most difficult moment in my life was when she passed on in 2019. She died in my arms. Mahirap sa akin because she was my life. She was the center of my life. She was center, front, back of my life. Hanggang ngayon po, pag ako'y nagdidesisyon, meron akong proseso na ano kayang sasabihin ng nanay pag ginawa ko ito. Meron akong inseguridad. Debatable yung I am the best host and I just won the Asian Television Awards. Yung mga ganun, debatable yan eh. It's subjective. Pero sabi ko, kung merong isang bagay that nobody would question is that I am a devoted child to my mother. So I wanted to encourage this whole country na make your nanay proud. At saka alam nyo yung katuwaan po pag may lumalapit sa akin. And this happened, Mark, when we were doing the buzz, somebody came to me and said, alam mo boy, I have not been talking to my mother for like 15 years. But today, when you ended the show and you said, make your nanay proud, tinamaan ako. Sabi ko, anong nangyari? Wala, tinamaan lang ako. I drove all the way to Bulacan, saw my mother, kissed her, and I apologized. Yung mga moments na gano'n na hindi mo malilimutan. And if you're able to touch one life, I'm okay. Yung pain, dati dinideny ko. Yung parang, Lord, give me enough courage and strength to overcome the pain. Hindi na ako humihingi ng gano'n ngayon. Kasi I realized that the pain I have in my heart because I lost her in this world, the pain is my only connection to my mother. So let it be there. Because every time I miss her, every time I cry, every time I feel that pain, I know I'm connected to my mother. Diba? Ito, may question ako sa'yo. Dalhin mo kami dun sa Licerna del Mar. Tapos, kasi ako, firm believer ako, Tito Boy, na time is just a concept of humans. We all live in the same plane. So, sa iyo, sa tingin mo, dun sa isang place sa Licerna del Mar, na nandun pa rin si Nanay Lising, describe mo yung room na yun to us. Hindi room. Pagpasok mo doon sa beach house, just in front of the pool, meron kaming swing na kahoy. Swing na kahoy. Wow. Every time I'd go to the beach house, she would be there, sitting, waiting for me. Totoo yan. So, napaka-buhay, napaka-vivid nung image na yon ng nanay ko na nag-aantay sa akin. At parati niyang sinasabi, and this happened to me during COVID, pag mga pagkakataon na takot ako sa mga mangyayari dito sa Maynila, in moments when I am most uncertain, in moments when I am most unsure, parating sinasabi ng nanay, just know your way back home. Kaya sinasabi ko parati yun. Nung COVID, nung takot na takot tayo lahat, hindi natin alam kung anong mangyayari. People dying were getting closer. Noon, balita lamang, tapos nagiging kamag-anak, nagiging kapitbahay. Sabi ko, pauwi niyo lang ako, I'll be okay. That's a beautiful place. Tito Boy. Tissue po tayo, Tito. Umiyak na po ang lahat ng tao sa studio. And I'm sure you made your nanay proud. Hindi pa naman ako maganda pag umiiyak. Tito Boy, thank you so much for sharing that part of your heart with us. Yeah, I will not be shy to say that. Yes, everything I did, I wanted to make nanay proud. Alam niyo ba, Jody, I'm talking about that. Isa sa mga frustrations ng nanay, hindi naman frustrations ng nanay, pero alam ko, I caused her unhappiness kasi hindi ako graduate. Pero nung ako'y bumalik sa school, I did the ETIA program, I graduated college, I went for my master's in communications, I went for my doctoral degree in social development. Nung ako'y graduate, that was the first time it happened in Philippine Women's University. Ako rin po ang guest speaker. And what was my speech? It was a letter to my mother. Grabe, how you have honored and loved and respected and put your mother on a pedestal and revered her. Grabe, Tito Boy, yung pagmamahal mo sa nanay mo. Yung I'm sure, parang kahit na sinong nanay,
kumbaga ipagdadasal sa Diyos na magkaroon ng anak na kagaya mo. May mga nagsasabi, Jody, para lang klaro, boy, bakit laging make your nanay proud? Nasaan ang tatay? Sabi ko, hindi, I honored my father, I still honor my father. Pero sabi ko, sino ba naman ang tao na walang nanay? Everyone, including fathers of mothers. At saka, that was my way of encouraging people, especially children of their parents, to strengthen the Filipino family. Ito yung kahit anong ginagawa mo, kahit anong tagumpay, kahit anong pagkatalo, huwag kang makakalimot. Meron kang nanay, meron kang tatay na uuwian. Tito Boy, ano yung maipapayo mo sa lahat ng mga anak na nanonood sa atin ngayon kung paano nila mapapasalamatan, kung paano nila i-honor ang kanilang mga magulang, even in the simplest ways? Holistic, dapat sinasabi at ginagawa. I don't want to impose, this is very confusion. Do not impose anything on others that you wouldn't impose on yourself. Ako, ang swerte ng marunong magmahal sa magulang. Yun. Grabe, no? Lagi tayo may moment ng, Yeah. At syempre para sa successful na renovation ng beach house ni Nanay sa Samar at para sa tuloy-tuloy na inspirasyon ni Tito Boy. Ano pa bang iniintay natin? Let's drink to that! With tears. With tears. I know. Grabe, no? First time, naiyak tayo sa episode. Grabe, Tito Boy. Thank you for sharing your story. It's the first time I'm hearing this. So parang thank you for sharing a piece of your heart with all of us. Thank you. At syempre, hindi pa dyan natatapos ang lahat kasi Tito Boy, may isa pa tayong win mo na isa-celebrate na may kinalaman sa education. Eto na nga ha, we must celebrate the fact na continuous ang pagsuporta ni Tito Boy sa kanyang community of scholars na nagsusumikap na makatapos ng pag-aaral. Congratulations, Tito Boy. Maraming salamat. Uy, paano nagsimula ito? Sino ang mga nagiging scholars mo? Paano mo sila pinipili? Lumapit na lang. I gravitated towards people who needed help for their education. Pero ang naalala ko lamang, one of my very first scholars was referred to me by Attorney Aga Arellano, who then was my lawyer. Tatay nila Drew. Okay. Who was one of the best lawyers in this country. So, isang araw, sabi niya, alam mo boy, you might be interested. There is this boy who wants to go to school but could not afford. Parang ang feeling ko, kung hindi man ako makatapos, makapagpatapos man lamang ako ng isang estudyante. The boy grew up in Payatas, extremely bright, brilliant boy, very quiet. So sa madaling salita, I agree. Sabi ko, yes, I will send the boy to school. So mula kinder, pagpasok, hanggang nakagraduate po sa college, sa University of the Philippines, where he graduated magna cum laude. Wow. Major in geology. But that's not even the story. Kami ni Raven, we had that relationship na parang, Tito, ito yung mga grades ko, ito yung ganito. Kasi ang tanong mo, paano ko na-sustain yun? Because when you send a person to school, hindi lamang ho yun yung grado. Kailangan yung pangkalahatang buhay nung bata. But anyway, nung graduate siya, he came to me and said, I was in ABS. Sabi niya, Tito, I was assigned to deliver the valedictory address. Sabi niya, but may I have your permission to tell my story about you? Sabi ko, Raven, hindi ako. This is not false humility. Sino ba naman ang ayaw? I would want you to pay tribute to me. Pero huwag ako. Sabi ko, pasalamatan mo ang nanay at tatay, ang mga magulang. Ang kontrata ko kay Raven was, I will send you to school, finish your studies, bababayaran mo lamang ako dahil sisingilin talaga kita. Only if you send one to school and make sure na makatapos. Pay it forward. Yes. Sabi ko, kung yun ay matutupad mo, wala kang utang sa akin. Hindi lamang po ako nakatulong ng isang batang gustong mag-aral at napakatalino, but I also sent a boy to school who came out a beautiful person. At hindi lamang po ito si Raven, pati yung mga ibang scholars ko. There was a year, ang summa cum laude po ng FEU 2, isang summa cum laude po sa Saint Scholastica, lahat ko po scholar. Nakaka-proud. Yung walang lumalapit sa'yo na, Tito, gusto ko mag-ganito. Hindi money ang motivation, pero
I want to work for a non-government organization because I want to be able to contribute. Doon ako swerte. At nakaka-proud ka rin, Tito Totoo. Boy, na, I mean, na naririnig namin to sa'yo, na hindi ka lang kasi isang bastang accomplished na host, but then as a human being, napakabuti ng puso mo. I want to be an accomplished person. Tsaka Tito Boy, yung chain of hope na ginagawa, hindi lang ito sa isang tao eh. The next person and the next person, malamang yun din ang gagawin. Report At saka yung mapapagraduate nila. Totoo. Yes. Di ba? You have to send somebody to school and make sure na makagraduate. Yun ang condition. Yan ang condition. Itaga mo sa bato. Kalimutan mo na ako, kalimutan mo na ang lahat. Basta pero mapag-graduate mo siya. Magpag-graduate ka ng isa. Opo, pero ito naman Tito Boy, speaking of learning po, nalaman ko sa mga katrabaho nyo dati for a long time that you're never not learning. Talagang constant ang learning, ano. Ano po ba yung mga gusto nyo pang matutunan? At ano pa yung curious pa kayo? Ano yung gusto nyo sulatan ng thesis? At bakit? Meron ka pa bang gustong malaman? Ang dami! Ang dami pa. Ang dami bago na nangyayari sa mundo araw-araw. Ang dami. You wouldn't know what you want to learn until you experience the need to learn. Oo, kasi ano yun eh, it's a lived experience. Ang dami pa. You know what's... ito po ang paliwanag na maganda. Sa Harvard po, 2023 or 2024, may mga commencement speakers sila, di ba? Usually, sinasagot ito ng mga estudyante. Asian, an Indian-American girl, I think was assigned to deliver one of those speeches. Alam mo yung kanyang speech? The power of not knowing. Wow. Because knowing starts from not knowing. That's true. That triggers you to ask questions. That triggers you to research. So I wanted to go into a lot of things. We never stop. Tito Boy, kasi di ba ikaw ay isang teacher ng public speaking? Yes. And for sure, bilang king of talk, meron ka na mga formula na ginagawa every interview mo. What's something na natutunan mo sa students mo naman? Napakarami. You know, public speaking is very personal. So, pag halimbawa nagre-react tayo sa mga bagay-bagay, ang reaction ko is culled from what I know in my heart. Kaya ako pag nagtuturo po, I'm very core-driven. Ang unang exercise na ginagawa namin, may pagkakapareho nga ito sa acting. I don't know if you went through this. Ang tawag namin is gut to talk. Gut to talk. Yung speak from the gut. It has to be visceral. Like for example, if I were to do a gut to talk exercise, I just listen to yourself and choose the words that you want to react to. So gut to talk, you can talk for 24 hours just reacting to the words that you say. Hindi ka hihinto. Oo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami narito po sa isang studio na napakagaganda ng mga tao. Go to ganda. You wanna do it? Ganda! Sobrang ganda po ng suot niyo ni Ate Jody na talaga nga naman para siyang Barbie. Barbie! Barbie ang laruan ko nung bata ako. Tuwang-tuwa ako noon. Pero pinag-iipunan pa yun ng nanay ko. Dahil pag dumating ang sweldo, tsaka lang kami makakapunta ng landmark para makabili ng Barbie doll. At pagkatapos noon, mag-grocery kami. Okay. Grocery. Ang grocery po, wala ho kaming grocery noon sa Borongan Eastern Samar. Sari-sari store lang. Kaya ako nung nakakita ako ng, for the first time ng grocery, naalala ko pa, Magallanes, kasi malapit sa Malibay, abay, para ho ako namasyal, parang nasa park ko, nasa Luneta. Luneta. Luneta, naku, pumunta ako sa Luneta, no? Nag-cutting ako sa school. Tapos nahuli kami dahil nag-truancy kami hanggang sa ako po ay hindi nakagraduate, no? Ako po ay high school. High school. Hindi ako nakatapos ng high school nung 1996, pero binalikan ko siya a few years later. So, graduate ako ng high school ng 2010. Nakikita niyo? Even in hosting, and if you were to do spills, you know, halimbawa, dalawa kayong host, you can manage your spills just by listening and choosing what to react to and how to, di ba? Ganda! Ladies and gentlemen, Boy Abunda. The class is open! Grabe! Napakasayang episode. Sobrang daming na-impart sa atin si Tito Boy. Maraming salamat for being here. Walang hanggang pasalamat to. Magsasawa ka, Tito Boy, sa kakapasalamat namin sa'yo. At syempre, para sa patuloy na pagsuporta mo at pag-motivate mo sa mga scholars mo, sa rest house ni Nanay, sa iyong pagbabalik gym, ang Balik Alindog program mo, at para sa never-ending thirst for knowledge and wisdom, itatagay natin yan. Let's drink to that! Apple juice.
Apple juice. Di ba pala tapos? Grabe. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napaka-surreal pa rin ng moment na to na na-interview natin ang King of Talk. Parang kasi sanay tayo na siya ang nag-interview. Parang talaga bang nangyayari to? Pero salamat Tito Boy na pinayagan mo. Inalaw mo itong moment na ito na mangyari. Walang anuman. Yes. Thank you. Thank you so much, Tito Boy. Sobrang dream come true po ito talaga. Itong lahat ng parang nananaginip pa rin po ako eh. Pero syempre, bibigyan po namin kayo ng chance para i-plug ang inyong mga shows po online and offline and TV. Well, I do Fast Talk with Boy Abunda. Yan po ay nagaganap every day. Meron ho akong legal show. Hindi po ako ang nagbibigay ng mga payong legal, si Senator Alan Cayetano at Senator Pia Cayetano. I'm enjoying the show dahil ang dami kong natututunan. Alam mo, may ang daming moments na, ganun pala yun. Mga legal matters, Tito Boy. Oo, yun pala ang batas. Okay. Yung ang dami-dami kong aha moments, ika nga. Aaralin ko pa lahat yun. But thank you for your support, giving me attention. Thank you for lending me your time, for all the things that I do. Because nobody does it alone. I'm able to do what I do because of your support. Maraming salamat. Once again, Tito Boy Abunda, ang nag-iisa, hindi ba? Kaya naman Pilipinas at buong mundo, naitay, kapuso. Maraming salamat sa inyo. At syempre, kasali kayo sa aming usapan. Kaya naman, i-comment nyo dyan down below ang inyong mga hanash. Kaya naman, go nyo na yan. At please like and share this video at subscribe na sa The JSM channel for more uplifting and feel-good content. Pero bago ka magsalita, Jody, meron lang ako. Kahit anong iyong pangarap, kahit ano ang nais mo, ngayon uso na yung tinatawag na micro-ambition. But that's for another episode. I love to talk about this micro-ambition concept. Kung ano man ang nais ng iyong puso, show up. And when you're there, make sure that you're present. And when you're present, just do it. Totoo yun. Totoo yun. Show up, be present, just do it. Yes. Ganda. Grabe. Thank you so much, Tito. Hanggat sa huli, no, talagang never-ending ang impartation ng wisdom ni Tito Boy. Grabe, from his experience, yung wealth ng wisdom at Diyos ko, balon, Tito Boy, ng wisdom ang meron kang. Exactly. Maraming salamat sa'yo. Tito Boy, maraming salamat, AC. Siyempre, tuloy ang tagay para sa bawat tagumpay. Friends, see you all again dito sa Let's Drink to That! Woo! Thank you, Tito Boy! Thank you!